ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Freeze order inilabas ng korte laban sa bank accounts at ari-arian ng magkapatid na kongresistang Yap ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ngayong Disyembre. Department of Transportation handa na sa holiday rush. Mahigit 17,000 dagdag na TNVS unit ay naprubahan. Sa MBC TV correspondents, babae, patay, 4 sugatan sa salpukan ng truck at tricycle sa La Castellana, Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, Ronde Hollis Jefferson nagtamo ng injury sa laban ng Meralco laban sa Macau Black Bears sa EASL. At sa showbiz pattern, K-pop Demon Hunters nakasungkit ng 3 nominasyon sa 83rd Golden Globes. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Naglabas ng freeze order ang Court of Appeals laban sa 2 construction firms, gayon din sa assets ng magkapatid na kongresista na sina Benguet Representative Eric Yap at ACT-CIS Party List Representative Ed Vic Yap na hinihinalang tumanggap ng bilyong-bilyong pondo mula sa flood control scandal. Kaugnay niya, nagbabala rin si Pangulong Marcos sa napipintong pag-aresto sa kontratistang si Sara Diskaya. Narito ang report ni Lev Narciso. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglabas ang Court of Appeals ng freeze order laban sa bank accounts, mga ari-arian at sasakyang panghimpapawid na may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects na iniimbestigahan ngayon ng gobyerno. Sa isang video, sinabi ng Pangulo na saklaw ng kautusan ang mga account at ari-arian ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, pati na rin ang mga personal accounts at assets ng mga individual na sangkot sa investigasyon, kabilang ang magkapatid na Congressman Eric at Ed Vic Yap. Ayon kay Pangulong Marcos, aabot sa higit 16 billion pesos ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025 na karamihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Sa kabuuan, nasa 280 bank accounts anya ang na-freeze, bukod pa sa 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga eroplano at helicopter na konektado sa Skyyard Aviation. Kailangan natin ang mga freeze order na ito para hindi maibenta ang mga ari-arian at para maibalik natin sa ating mga kababayan ang bawat pisong pinaghihinalaang ninakaw. Samantala, binanggit ni Pangulong Marcos na hindi na magtatagal ang pag-aresto kay Sara Diskaya. Naasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Magpapatuloy ang investigasyon. Magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. Kaugnay nito'y may 8 taga-DPWH rin anya sa Davao Occidental ang sumulat sa NBI at naghayag ng intensyong sumuko. Una nang inanunsyo ni Pangulong Marcos, nakakasuhan na ng Office of the Ombudsman si Sara Diskaya at ilan pang individual dahil sa nadiskubring ghost flood control project sa Barangay Kulaman, bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Para sa MBC TV Network News, ito si Lev Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, tiniyak ng pambansang pulisya ang agarang aksyon sa mga ibababang arrest warrants laban sa mga personalidad na itinuturong sangkot sa flood control scandal sa Department of Public Works and Highways. Ang buong detalye ihahatid live ni Edniel Parosa. Edniel?
Tiniyak ng Philippine National Police ang kahandaan nitong magpatupad ng dagdag pang warrant of arrest sa mga sangkot sa flood control scandal. Ayon kay Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakalatag ang kanilang operational procedure, mayroon man na walang mandamiento. Pero sakaling magkaroon ng panibagong kautusan ng korte, sinabi ni Nartates, ang kapulisan na mag-implementa nito anumang oras. Ginawa ng opisyal ang pahayag sa Camp Crame, ilang sandali makaraang ihayag ni Pangulong Bongbong Marcos na namumuro ng maglabas ng panibagong warrant of arrest ng hukuman ngayong linggo. Laban naman sa government contractor, si Sara Diskaya. Pakinggan ng Acting PNP Chief. And nasa mandato namin ang pang-aresto ng tao, especially those who are covered with warrant of arrest. At lagi kaming naghahanda dyan. We have police operational procedures for arrest procedures and basis for the arrest. Sinabi ni Nartates na may tracker team siyang hanay na nakatutok maging sa mga unang ipinarasto ng sentigyong payo na nasa abroad. Sa 16 na akusado sa malversations Oriental Mindoro Project, 8 ang hawak ng otoridad. Habang kasama naman si Diskaya o si Sara Diskaya sa mga kinasuhan dahil sa iwalay pang proyekto sa Davao Occidental. Wala rito sa Campo Crame, ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Kaugnay pa rin ang flood control scam, nagsumite 50 kahon ng karagdagang dokumento na posibleng magamit bilang ebidensya sa nagpapatuloy na investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang iba pang detalye sa pagtutok live ni Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, muling nagsumite ang PNP ng humigit kumulang 50 kahon ng mga dokumento kaugnay ng flood control anomaly sa Independent Commission for Infrastructure dito sa lungsod ng Taguig. Ito na yung ikatlong batch ng mga ebidensya na isinumite ng kapulisan mula sa kanilang field validation. Kabilang dito ang mga proyekto ng SunWest Corporation doon sa Romblon at iba pang dokumento mula sa iba't ibang lugar nationwide. Isa pang kaganapan dito sa ICI ngayong umaga, pinaiimbestigahan sa komisyon ng umano'y 2 bilyong piso na mga flood control projects sa Surigao del Norte na kung hindi umano tapos ay mga substandard naman. Kasama yung kanyang abogado, personal na nagsumite ang radio anchor na si Wilbert Gan ng reklamo at kahilingan niya sa Independent Commission. Sa ambush interview, sinabi ni Gan na nagsagawa sila ng investigasyon sa pinasisilip nilang nasa 10 proyekto sa ikalawang distrito ng Lalawigan. Kabilang sa kino-question nila ang Anauan Bridge sa Barangay San Francisco sa Surigao del Norte at ang Puktoy Bonifacio Bridge naman o proyekto sa Puktoy Bonifacio Bridge sa lungsod ng Surigao. Pakinggan natin. Kami po sa Distrito 2 ng Surigao del Norte, may mga nakitang nakapagtataka at nag-iiwan ng katanungan na hindi masasagot ng malinaw, bagkus ay nagbibigay lang ng mga haka-haka at nagiging fake news. Bakit matagal matapos ang mga proyekto? Merong abandoned, may unfinished, may sa tingin namin ay substandard, at may di malamang cost of projects at kung sino ang kontraktor. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa tanggapan ng ICI sa Taguig. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, good news naman sa mga customer ng Meralco. Bababa ang singil ng Manila Electric Company para sa paparating na bill ngayong Disyembre. Ayon sa Meralco, may bawas singil na 0.3577 centavos o 36 centavos per kilowatt hour ngayong buwan dahil sa mababang generation at transmission charges. Katumbas yan ng 71 pesos na bawas sa kumukonsumo ng 200 per kilowatt hour, 107 pesos sa kumukonsumo ng 300 kilowatt hour, 143 pesos naman sa 400 kilowatt hour at 179 pesos sa kumukonsumo ng 500 per kilowatt hour.
Sa iba pang balita, inaasahang lalagdaan na sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate version ng anilay mas pinahigpit na 2026 national budget bago ang Bicameral Conference Committee sa Huwebes. Maliban sa zero funds na inilaan sa flood control, tinastas din ang unprogrammed funds na pwedeng paghugutan ng pondo depende sa pangangailangan ng administrasyon. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Kasado ng aprobahan sa third and final reading ang 6.793 trillion pesos na 2026 national budget sa araw na ito. Batay ito sa schedule na inilatag ng Senado at ng Senate Committee on Finance. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, kailangan nilang sumunod sa 3-day rule dahil hindi certified urgent bill ang 2026 national budget. Paglalarawan ni Soto ay very trim ang budget sa susunod na taon dahil sa paghigpit na kanilang ginawa. Gagawin na nominal voting ang final approval sa 2026 national budget kahit lahat ng senador na gustong ipaliwanag ang boto ay papayagan. Sabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance, ginawa nila ang lahat upang maisaayos ang budget sa susunod na taon. Binawasan o kaya tinanggal ang mga programang sa kanilang tingin ay dapat ilagay na sa ahensya na siyang mangangasiwa nito. Maliban sa issue ng flood control na walang pondo para sa 2026, ay binawasan ang kontrobersyal na unprogrammed funds. Dito nang galing ang bilyones na flood control projects sa mga nakalipas na taon. Sabi ni Gatchalian, kabilang sa malaking bahagi nito ay ang lump sum na SAGIP o Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs na umabot ng 60 billion pesos para lang sa infrastructure. Dito nakacharge ang anumang programa na biglang maisip ng administrasyon. Maibabalik na din ang 60 billion pesos na kinuha ng Department of Finance mula sa PhilHealth at may 40 billion pesos na inilaan para sa recovery ng mga probinsya na matinding nasalanta dahil sa lindol at bagyo ngayong taon. Pagkatapos ng approval sa third and final reading ng 2026 national budget, ay ikakasana sa araw ng Huwebes ang Bicameral Conference Committee o BICAM sa Centro de Intramuros. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Higit 2 linggo bago ang Noche Buena, inaprubahan na ng Department of Transportation ang karagdagang 17,500 units ng TNVS. Samantala, kasado na rin ang pagbubukas ng e-gate sa NAIA para sa mas mabilis na daloy ng mga biyaherong papasok at lalabas ng bansa. Magbabalita si Rovic Manuel. Handa na umano ang Department of Transportation o DOTR sa magiging bugso ng mga biyahero ngayong darating na holiday rush. Sa panayam ng DZRH DOTR Secretary Giovanni Lopez, sinabi nitong sa mga susunod na araw umano ay bubuksan na ang mga e-gate sa NAIA, pati na ang mga self-check-in kiosk at lounges para sa mas komportable at mas mabilis na daloy ng pila ng mga biyahero. Sa mga susunod na araw dito sa ating NAIA, maglulunsad pa tayo na sinasabi nating e-gate. I think it would be like next week. At makakatulong po ito sa pila, not only sa immigration, pati na rin yung mga sinasabi natin self-check-in, self-kiosk natin. No? Tapos pagkalagay din siya mag-open yata ng NNIC ng mga lounges. Makalaki po nito, makakatang restaurant, mga malamig, libre wifi. Ayon kay Lopez, bukod dito, isa sa tinututukan nila ngayon ay ang Public Utility Vehicles o PUVs. Naglunsad na rin naman sila ng Oplan Isnabero para sa mga taxi na mangiisnab ng mga pasahero tuwing rush hour kung saan pwede silang pagmultahin. Kabilang rin dito ang mga TNVS drivers na magkakansela ng bookings at ang tinatawag na surge price o pagtataas ng presyo. Kapag kailangan talaga po natin ng additional na mga ganitong TNVS, and tama po kayo, Kuya Jerry, para merong competition pagdating sa presyohan ng mga ganitong TNVS. Samantala, inaprubahan na rin umano ng DOTR ang hiling ng Land Transportation Office o LTFRB na pagdaragdag ng 17,500 TNVS units. Kaugnay nito, nauna na rin naglabas ng humigit kumulang na 1,500 special permits sa mga bus ang LTFRB mula December 15 hanggang January 16 upang matiyak na may sapat na masasakyan ng mga biyahero ngayong holiday season. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Nasagip ng Coast Guard District Western Visayas ang 9 na mangingisda matapos lumubog ang kanilang motor bangka sa Ani Antique. Sa ulat ng PCG, agarang nagsagawa ng search and rescue operations sa FBCA Kimsiville na nasa layong 19 nautical miles timog kanluran ng Nogas Island. Nagbigay ng paunang lunas sa mga otoridad sa mga nasagip na nasa maayos ng kondisyon. Samantala, hinikayat naman ng ahensya ang publiko na agad na mag-report ng anumang maritime distress sa opisyal na channels ng Philippine Coast Guard. Sa mundo ng basketball, lumabas na ang MRI result ni Meralco Bolts import Ronde Hollis Jefferson. Kaugnay sa natamo nitong injury sa laban ng kupunan kontra Macau Black Bears para sa East Asia Super League. Ang kalagayan ng manlalaro ibabalita ni Matchpoint Mili Borja. Nagtamo ng right Achilles tendon rupture si Meralco Bolts import Ronde Hollis Jefferson sa kanilang laro laban sa Macau Black Bears sa EASL noong nakaraang Sabado sa Capital Arena. Ito ang anunsyo ng kupunan matapos matanggap ang resulta ng kanyang MRI. Sa pamamagitan ng isang Facebook post, nagpaabot ng panalangin ng Bolts at sinabing ang kanilang focus ay ang agarang paggaling at pagbangon ni RHJ. Sa isang maikling mensahe sa DZRH TV, sinabi ni Meralco Bolts head coach Luigi Trillo na dalangin nito ay speedy recovery para sa manlalaro. At sinabing sa work ethics na mayroon si RHJ, tiyak na makakabalik agad ito sa court sa susunod na taon. Si Ronde na nagtala ng 15 points, 4 na rebounds at 7 assist hanggang sa second half ng laban bago siya dinala sa locker room ay may mahalagang papel sa 3 panalo ng kupunan, 2 sa Manila at 1 sa Cebu na nagbigay ng 3-2 win-loss record. Sa nasabing laro, kasama niya ang datihang kalaban at kasamang Hinebra import na si Justin Brownlee, Cuban Ismael Romero at Indonesian Muhammad Sina Bahedi. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat nyo pang abangan. DPWH nangakong tutulong sa mga construction company na hindi sangkot sa korupsyon. Sa MBC TV Global, kauna-unahang Giant Panda Cub sa Indonesia isinilang na. At sa Showbiz Spotted, BBBX housemates Shuvi Entrata at Charlie Fleming, ambassadors na ng isang wellness brand. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tiniyak ni Public Works Secretary Vince Dizon na handa silang sumaklolo sa mga construction firm na mapatutunayang inosente sa flood at infrastructure scandal o sangkot ang ilang malalaking kontraktor. Ito rin ang binitawang pangako ng kalihim para sa mga empleyado ng DPWH na walang ginagawang kabulastugan. Ang balitang yan sa pagtutok ni Dustin Bayog. Handang tumulong ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga construction company na mapatutunayang walang kinalaman sa anumang uri ng korupsyon. Ito ang tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon sa naging panayam nito sa DZRH. Tinukoy na rito ang mga kumpanya na nakabuo ng kasunduan sa mga nakasuhan ng kagawaran at aniya ay handa itong tumulong basta mapatunayan na wala rin silang kinalaman. Opo, sumulat sila sa amin at mapatunayan naman nila na wala talaga silang kinalaman dito sa mga proyekto. Tutulungan po natin siya. Siniguro rin ng kalihim ang mga pribadong kumpanya na walang ginagawang katiwalian at ginagawa ng tama ang kanilang trabaho na sila ay mababayaran ng pamahalaan. Bukod dito, handa rin protektahan ng kagawaran ang kanilang mga manggagawa basta hindi ito nasasangkot sa anumang uri ng korupsyon o maling gawain. Dagdag ng kalihim, wala dapat ikatakot ang mga kabaro nila sa DPWH kung wala naman itong ginagawang masama o tinatago. Kung wala kang maling ginagawa, alam mo naman, tama yan.
dapat wala kang itatago. Yung mga dapat matakot lang, yun yung mga tinatago. Saka yung may alam niya, may mali siyang ginagawa. Samantala, nagpayag naman si Dizon na tuloy-tuloy ang mga sinasagawang proyekto ng DPWH at na-award na sa ibang kumpanya ang mga terminated contract mula sa mga kinasuhan ng kumpanya gaya sa mag-asawang Diskaya. Ito ay alinsunod sa panawagan ng Pangulo na pabilisin ang mga konstruksyon bunsod ng pagbagal na ito sa ikalawang bahagi ng taon, dulot pa rin ng mga anomalya sa flood control projects. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mari namang tinutulan ni House Deputy Speaker Janet Garin ang mungkahi na hugutin ang pondo ng PhilHealth mula sa mga pondong makokolekta mula sa flood control scandal. Giit ng kongresista, dapat lang na ibalik sa mga miyembro ang kanilang kontribusyon sa halip na kung saan-saan pa humugot ng pondo. Ang mga detalye sa ulat ni Milky Regunan. Kasama na sa panukalang 2026 national budget ang pondong ibinalik sa PhilHealth na nakakalaga ng 60 billion pesos. Ang kay House Deputy Speaker Janet Garin, malinaw ang direktiba ng Korte Suprema na isama ang 60 billion pesos sa 2026 budget at ang hindi pagsunod ng Malacanang at Kongreso ay paglabag sa Supreme Court. Reaksyon doon ni Garin sa mga panukala na kunin ang pondo sa makukolekta mula sa marirecover na pera mula sa mga public officials at contractors na sangkot sa flood control scam. Sabi ni Garin, layunin nitong masigurong maibabalik sa PhilHealth ang pera ng mga miyembro sa halip na maghagilap pa ng pondo kung saan-saan at ang alokasyon ay sa pamagitan ng batas. Paliwanag pa ni Garin, bagong utos ng Korte Suprema, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso noong September 20 na isama ang 60 billion pesos sa 2026 proposed national budget na sinuportahan naman ng Senado. Bukod dito, sinabi ni Garin, mahaba-haba pa ang tatakbuhin ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Tinatayang aabutin ng ilang taon ang legal proceedings at kung dito anya iaasa ang pondo, malalagay sa alanganin ng benepisyo ng mga miyembro ng PhilHealth. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sinagip at pinakain ng Manila Social Welfare Department ang mga nagkalat na badyaw at wiper boys na pawang namamalimos sa mga pangunahing lansangan sa lungsod. Agad ding sinimula ng proseso para sila'y makabalik sa kanilang pinanggalingan. Tinutukan niya ni Boy Gonzales. Nagsagawa ng malawakang rescue operation ng Manila Local Government Unit sa pangunguna ng Manila Department of Social Welfare, MDSW, para sa mga street dwellers at pamilyang badyaw na nagkalat sa iba't ibang pangunahing kalsada sa lungsod. Nag-ikot ang mga tauhan ni MDSW Director J. Reyes de la Puente at isa-isang isinama ang mga individual na ginagawang tirahan ng mga lansangan na partikular sa Juan Luna, Rojas Boulevard, Quirino Avenue at Osmeña Highway. Bukod sa mga street dwellers, sinagip din ang mga pamilyang badyaw na karamihan ay namamalimos sa kalsada. Ang mga nasagip ay pansamantalang dinala sa Reception and Action Center o RAC, kung saan sila binigyan ng pagkain at sinimulan na ang proseso para matulungan silang makabalik sa kanilang pinanggalingan. Kabilang din sa isinama ng MDSW ang mga kabataang tinatawag na wiper boys upang mailayo sila sa posibleng kapamakan dulot ng kanilang ginagawa sa kalsada. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa lagay naman po ng ating panahon na kombinasyon ng amihan, shearline at easterlies ang nakaaapekto ngayon sa bansa na magdadala ng maulap na panahon na may tsansa ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Patuloy na makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan ng Cordillera, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora at Quezon dulot ng shearline. Habang maulap na panahon hanggang sa mahihinang ulan naman ang maaaring maranasan sa Batanes at Ilocos Norte dulot ng amihan.
Gayon din dito sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng Ilocos Region at Central Luzon. Magiging maaliwalas naman ang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, pero nananatili ang banta ng localized thunderstorm pagdating ng hapon hanggang gabi. Habang tayo ay natutulog, naglalakad, nagtatrabaho o kahit ano pang gawain hanggat tayo ay nabubuhay, hindi humihinto ang pagtibok ng ating puso. Isa ito sa pinakamasipag na organ sa katawan dahil 24/7 itong nagtatrabaho para manatili tayong buhay. Pero gaano ba karaming tibok ba ang ginagawa ng ating puso? Kaya naman alamin na ilang beses nga ba tumitibok ang ating puso kada araw? Tumitibok ang ating puso ng humigit kumulang 100,000 beses sa isang araw at sa bawat tibok nito, umaabot sa 7,500 liter. Ito ang nagdadala ng oxygen at nutrients sa lahat ng organ sa katawan ng tao para tayo'y manatiling buhay at gumagana araw-araw. At alam mo ba na sa loob ng isang taon, umaabot ang bilang na ito sa mahigit 35 million heartbeats. At kung umabot tayo ng 70 years old, nasa 2.5 billion heartbeats na ang nagawa ng ating puso. Walang humpay, walang break, at wala ring holiday. Normal ang heart rate ng isang tao sa 60 to 100 beats per minute. Pero pwedeng tumaas ito kapag tayo ay ninenervyos, masayang-masaya, malungkot, pagod, o di kaya naman ay kinikilig. At kapag regular ang ehersisyo mo, mas nagiging efficient ang ating puso at mas bumababa ang resting heart rate nito. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Niyanig ng malakas na 7.5 magnitude earthquake ang Pacific Coast ng Japan kahapon, dahilan para magtaas ng tsunami warnings ang bansa. Kalaunan, ibinaba na ito ng mga otoridad sa tsunami advisory. Yan at ang iba pang napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Japan. Niyanig kagabi ng 7.5 magnitude earthquake ang ilang bahagi ng bansa, partikular na sa mga lugar na malapit sa Pasipiko gaya ng rehiyon ng Misawa. At nang dahil sa epekto ng lindol ay una na nagtaas ang Japan Meteorological Agency ng tsunami warning kung saan may isang malakas na alon ng naitala sa bahagi ng Awamori na aabot sa 3 metro ang taas. Ngunit makaraan din ng ilang oras ay binawi rin ng nasabing ahensya ang tsunami warning at ibinaba na lamang sa tsunami advisory. Ayon sa report, umakyat na sa 23 kataong sugatan habang wala naman ang napaulat na nasawi, habang patuloy pa rin ang monitoring ng mga otoridad sa posibleng aftershocks mula sa nangyaring lindol. Sa iba pang balita, patay ang 4 na katao at isa pa rin ang patuloy na pinaghahanap sa Tenerife Island sa Spain matapos tangayin ng malakas na alon habang nagtatampisaw sa karagatan. Kabilang sa mga nasawi ay isang 35-year-old na babae at isa namang 55-year-old na lalaki matapos ma-recover ng mga otoridad ang kanilang mga bangkay. Karaniwang dinarayo ng mga turista ang nasabing isla dahil sa mga naglalakihang rock formation, ngunit may early warning na ito na malapit sa sea level kung saan bigla-bigla na lamang tumataas ang alon na siyang delikado para sa mga lumalangoy. Samantala, good news naman mula sa Indonesia. Naipanganak naman na sa kanilang bansa ang kauna-una na itong giant panda cub sa Java Island Zoo at pinangalan ng Satrio Wiratama. Ang pagsilang sa panda cub ay bunga ng long-term international cooperation sa pagitan ng China at Indonesia mula nang dumating sa bansa ang dalawang giant panda na sina Huchen at Kai Tao. Mayroon lamang halos 2,000 giant panda sa buong mundo na kadalasang matatagpuan lamang sa China, kung kaya't binuksan itong tinatawag na panda diplomacy. Ito'y kung saan nagsasagawa ng panda loan program ang China sa iba't ibang mga bansa para i-breed at paramihin ang kanilang populasyon. At yan ang mga nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, ilang linggo bago matapos ang taon, may panibagong milestone na nakamit ang dating PBB housemates na sina Shuvi Entrata at Charlie Fleming. Ang dalawa napili bilang newest ambassadors ng isang local health at wellness brand. Narito ang Showbiz Report.
Ilang buwan matapos maging housemates ng reality competition na Pinoy Big Brother, ipinakilala naman ngayon bilang ambassadors ng isang health and wellness brand sina Shuvie Etrata at Charlie Fleming. Ang mga rising actress, newest Philippine ambassadors para sa kalalabas lang na I Am Amazing Organic Barley Gummies ng I Am Worldwide. Dahil nga niya sa pagiging tender, delicious and healthy para kay Shuvie. Ito talaga ang perfect na example ng TDH. Ayon naman sa pamunuan ng I Am Worldwide, dahil sa youthful energy, aspirational appeal and genuine influence ng dalawa, suwak sila para maging mukha ng produktong inilunsad para sa mga individual na naghahanap ng ika nga nila convenient pero effective na health support sa gitna ng busy and fast-paced routines. I'm always fueled, always ready, always on. Matapos nga ang buhay sa bahay ni Kuya, ang 17-year-old Filipino-British actress model na si Charlie, abala sa upcoming series na Master Cutter na pinagbibidahan ni Ding Dong Dantes. Habang si Shuvie na may kabilang sa cast ng Call Me Mother, ina-vice ganda Nadine Lustre na entry sa 51st Metro Manila Film Festival na mapapanood simula sa araw ng Pasko. Abangan sa aming pagbabalik, 7 arestado sa drug bust operation sa Cordillera. Higit 11 milyong pisong halaga ng ilegal na droga nasabat sa MBC TV Sports Philippine football teams nakapagtala ng back-to-back wins sa SEA Games. At sa Hoy Bawal yan, parusa sa pagpigil sa mga empleyado na gusto nang mag-resign. Alamin, yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Kongreso na gawing prioridad ang mga panukalang batas tungkol sa anti-political dynasty at iba pa. Nakatutok live sa Malacanang si Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting dito sa Malacanang. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tinalakay sa pulong ang mga prioridad na panukalang batas. Partikular na pinatatrabaho ng Pangulo sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang Anti-Political Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act at Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act. Dumalo sa LEDAC meeting sina Senate President Vicente Soto III, Speaker Faustino D. III, House Majority Leader Sandro Marcos at iba pang congressional leaders. Narito si Jose Castro. The President directed Congress to prioritize the following proposed legislative measures: Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability or CADENA Act, to institutionalize transparency and accountability on public finance. In a LEDAC meeting this morning, the President also instructed both houses to take a closer look at the 4 bills and prioritize the passage as soon as possible. Present during the LEDAC were Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, and Majority Leader Sandro Marcos and other congressional leaders. The LEDAC also agreed on the timeliness, or rather timelines, for the passage of the General Appropriations Bill and the submission of the enrolled bill for the President's signature. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ms. Leth, pahabol na tanong lang, ibig sabihin ba nito o ano ang kaibahan nito doon naman sa tinatawag na pag-certify as urgent? Oo, himimok lang ng Pangulo na gawing prioridad ng Kongreso pero hindi ito pag-certify as urgent dun sa mga nabanggit na panukalang batas. Alright, maraming salamat. Live mula sa Malacanang, Ms. Leth Narciso. Patay naman ang isang babae habang 4 ang sugatan sa salpukan ng tricycle at isang 10-wheeler truck sa La Castellana sa Negros Occidental. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya. Hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Patay ang isang babae habang sugatan ng 4 pang iba pawang mga pasahero ng isang tricycle matapos nakabangga sa 10-wheeler truck sa National Road sa Hacienda Tipulo, Barangay Kamandag, Bayan ng La Casillana, Negros Occidental. Ang namatay kinilala na si Gian Barona, 18 anyos, residente ng Sitio Nunang, Barangay Mansalanao. Abang sugatan naman sina Tommy Stephen Ga, 53 anyos, driver ng tricycle, Rhea Recomba, 16 anyos, at kasama na dito si Rayo Recomba, 16 anyos, pawang mga residente ng bayan ng La Casillana, at J.R. Billones, 13 anyos, residente ng Barangay Magalion Cadre, bayan ng Moises Padilla, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Jose Michael Monies, Deputy Chief of Police ng La Casillana PNP, mula sa Barangay Mansalanao, ang tricycle at patungong town proper ng aksidenteng bumangga sa truck na minamaniho naman ni Rami Momandre, 35 anyos, residente ng Hacienda Igpanulong, Barangay Robles ng nasabing bayan. Habang patuloy na ginagamot sa ospital ang mga biktima at detinado sa ngayon sa custodial facility ng La Casillana PNP si Momandre. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Cordillera, higit sa 11.5 milyong piso ang halaga ng illegal na droga ang nakumpiska at 7 drug personalities sa Manangnati Clue sa isang linggong anti-drug operations ng Cordillera PNP. Naglunsad ng 15 operasyon ang Police Regional Office Cordillera Administrative Region na kinabibilangan ng siyam na marijuana eradication operation, 4 na bypass operations, isang implementation ng search warrant at isang police response. Ang pagsisikap ay nagresulta sa pagkakasamsam ng 53,960 fully grown marijuana plants, 18,400 marijuana seedlings, 9 na gramo ng tuyong dahon at fruiting tops ng marijuana at 5.41 gramo ng shabu na may standard drug price na 11,565,868 pesos. Natimbog naman ang 7 drug personalities, isang high-volume individual at 6 na natukoy na street-level individuals. Ang mga serye ng anti-drug operations ng mga operating units ng Cordillera PNP ay naipatupad sa lalawigan ng Benguet, Kalinga, Abra at Apayao. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ng isang 17 anyos na biker matapos mabundol ito ng isang sasakyan sa kaba ng National Road, Barangay Bantan, Orimbatan, 1:20 ng hapon. Sa report, habang binabaybay ng Toyota Hilux pickup na kulay abo na dinadrive ito ng 65 anyos na senior citizen na residente ng Barangay Santa Rosa, Pilar, habang ang 17 anyos na biker naman ay nasa kabaan din na naturang daan. Pagdating sa pinangyarihan ng insidente, bigla umanong nag-U-turn ang biker sa linya ng Hilux dahilan upang ito ay mabangga na nasabing sasakyan. Bunsod ng insidente, nagtamo ng mga sugat sa katawan ang biker at agad na nilapatan ng paunang lunas ng MDRRMO Orion Rescue Team. Kalaunan dinala ito sa Bataan General Hospital sa lungsod ng Balanga para sa karagdagang medical na atensyon. Ang parehong sasakyan ay nagkaroon ng hindi matiyak na halaga ng pinsala at dinala sa Orion Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, RH37, Daddy Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagsisimula ng pagtitinda ng mga paputok o pyrotechnics devices ngayong Kapaskuhan bilang paghahanda sa pagsalubong ng bagong taon, ngayon pa lamang ay natasan na ng Bureau of Fire Katarman ang lahat ng mga nagbibenta ng paputok na magkaroon ng fire extinguisher at kailangan
alam kung paano ito gamitin. Layunin nito ayon sa Bureau of Fire na masigurong ligtas ang lahat laban sa sunog. Ayon kay Fire Inspector Adrian Dacot ng Katarman Bureau of Fire, magkakaroon sila ng inspeksyon ng matiyak kung itong mga nagbebenta ay nagsusunod sa mga requirements o guidelines na pinapatupad ng Fire Office o mga safety measures. Gayunpaman, tiniyak ng opisina na makukumpiska ang mga paputok na hindi nagsusunod sa guidelines batay sa ginawang meeting pagkukonfirm ng opisina na nakatuka sa nasabing monitoring. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustodiya ngayon ng Umingan Police Station ang top 1 most wanted person sa kanilang bayan matapos itong maaresto kagabi. Batay sa ulat ni Chief of Police Major Jimmy Panimbatan, ang pagkaaresto sa suspect na residente ng barangay ng Matakdang Umingan ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court 3rd Judicial Region Branch 52 Tayug, Pangasinan sa kasong incestuous rape, 7 counts na walang piyansang pinagkaloob ang korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ng ibababang commitment order ng hukuman upang mailipat ang suspect sa BGNP. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH34, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong malapit na magbagong taon, paniguradong marami na namang empleyado ang naghahanda na ring magsimula ng panibagong chapter ng kanilang buhay sa ibang kumpanya. Pero kung minsan ilan sa mga empleyado ay naging mahalaga na sa pagpapatakbo ng organisasyon at mahirap nang hanapan ng kapalit. Kaya may mga pagkakataon na ang empleyado ay pinipigilang mag-resign ng kanyang amo. Ang parusa rito, balikan sa report ni Rose Babiera. May mga pagkakataon na ang isang empleyado ay nais nang umalis sa kanyang trabaho dahil sa ilang personal na dahilan. At kapag umabot ang isang trabahador sa ganitong punto, may ilang mga hakbang lamang siya na kailangang gawin na bahagi ng proseso sa pagbitiw niya sa trabaho. Kabilang na riyan ang pag-abiso sa mga amo niya, 1 buwan bago ang inaasahang pag-alis o ang tinatawag na 1-month advance notice. Ito ay sa paraan ng pagsusumite ng resignation letter. E paano naman kung matapos mag-abiso ang isang empleyado at maisumite ang mga kailangang dokumento ay hindi ito pinayagan ng kanyang amo? O mas masakla pa, ay iniipit ito para hindi tuluyang makaalis. Batay sa 1987 Constitution, isa sa mga basic human rights ng bawat individual ay ang kalayaan mula sa sapilitang pagtatrabaho. Nakasaad din sa Labor Code of the na ang sinumang employer na mapatunayang nang iipit ng kanilang mga empleyado ay maaaring pagmultahin ng 1,000 hanggang 10,000 piso o pagkakakulong ng 3 buwan hanggang 3 taon. Maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Dalawang malalaking tagumpay ang naitala ng men's at women's football team sa 2025 Southeast Asian Games. Nakuha ng men's ang makasaysayang semifinal berth matapos ang 34 na taon, habang pinatumba naman ng Pilipinas ang reigning champions na Vietnam. Narito si Matchpoint Mili Borja. Nakapagtala ng mahahalagang panalo ang Pilipinas sa men's at women's football tournaments ng 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Umabante ang men's national team sa semifinals sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 34 years matapos talunin ng Indonesia at 1-0 noong Lunes ng gabi sa 700th Anniversary Stadium sa Chiang Mai. Nakompleto ng men's team ang sweep ng Group C makaraang unahin ng Myanmar at 2-0 sa kanilang opener. Nakascore si Otto Banataw ng nag-iisang goal sa pamamagitan ng header bago mag-halftime mula sa mahabang throw ni Captain Sandro Reyes. Naghatid din ng mahalagang save si goalkeeper Nicolas Guimares sa ikalawang half, kabilang ang 2 late stops habang umariba ang Indonesia.
Napanatili ng Pilipinas ang clean sheet at sasabak sa semifinals sa December 15 sa Bangkok. Sa women's competition naman, nakamit ng Pilipinas ang 1-0 na panalo laban sa Vietnam sa Chonburi Stadium noong Lunes ng gabi. Nakascore si Mali Ramirez pagpasok ng 4 na minuto matapos samantalahin ng rebound mula sa naharang natira ni Alessandria Carpio. Nagsimula ang play sa malayong delivery ni Olivia McDaniel na si Captain Hailey Long ang nag-head papasok sa box para sa setup. Umakyat sa ikalawang pwesto sa Group B ang Pilipinas sa likod ng Myanmar. Kailangan manalo ng women's team sa pagharap nila sa Malaysia sa Huwebes, December 11 sa Chonburi Stadium. Ang top 2 teams sa bawat group ay aabante sa semifinals. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilabas na ang listahan ng mga nominado para sa prestigyosong Golden Globes at kabilang sa mga nakasungkit ng nominasyon ang most popular Netflix film of all time na K-pop Demon Hunters. Kung ano ang mga kategory na nominated ang hit animated musical, alamin sa report ni Showbiz Angel. Talaga nga namang going up, up, up ang K-pop Demon Hunters cause it's their moment matapos makasungkit ng 3 nominasyon sa prestihiyosong Golden Globe Awards. Para sa ika-83 edisyon ng Golden Globes, nominado ang Hit Animated Musical for Best Feature Film, Best Cinematic and Box Office Achievement at Best Song Motion Picture para sa Golden. This is so surreal and so proud of the whole team nga ang say ng singer na si EJ na nagbigay boses sa karakter na si Rumi. Mga kalaban ng K-pop Demon Hunters para sa titulong Best Animated Motion Picture ang Arco, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, Elio, Little Amelie or the character of Rain at Zootopia 2. August nang opisyal na kilalanin ng K-pop Demon Hunters bilang most popular Netflix film of all time, habang last month lang nang makumpirmang magkakaroon ng sequel ng animated musical na inasahang mailalabas sa 2029. Nakatakdang ganapin ang 2026 Golden Globes sa January 11. Para sa DZRH TV, ito po ng Showbiz Angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Martes. Meron na lamang tayong 16 days, 16 na araw bago ang Pasko. Sa ngalan po ni Karen Noyong, ito po si bukas araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.